Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilang Anak Bayan. Magsasaluhan po natin ngayon ay busog-lusog almusal. Meron po tayong garlic sinangag, overloaded hotdog. Ito po, meatballs longganisa. Ay, nako. Meron po tayong prito. Ito ganyan gusto ko, medyo crispy. Meron tayong kinamas na kamatis, ensaladang labanos, saka banana ketchup galing Pilipinas. At meron po tayong mainit na kape. Sa mukbang po paki-fast forward at sa mga gusto po i-follow video, sa mga pumuli niyo kung mamalengke ng bagya at pag-prepare. Naway safe po lahat. Ayan, meron pong tinapa. Pabili po. Pag maghahanap po talaga ng ingredients sa mukbang, eh po kasi medyo nagmamahal rin po mga ingredients. Saka yung mga tinda po dito sa Finland. Ay, nako. Sana mag-ayos sa sitwasyon sa buong mundo po, no? Mga presyo na rin po ng karne ngayon, nagmamahalan. Ibang klase, no po. Dati pag bibili ako ng chicken legs, 2 or 3 euro lang. Ngayon, almost 5 euro na po per kilo. Ito po, oh. Dati chicken legs, 3 euro lang, almost 6 euro na pala. 5.47. Dati ito po lagi binibili lang ng estudyante. Ngayon hindi na po. Mahal na rin po. Yan, chicken wings, 4 euro and 30 cents. Ito na lang po biling ko. Mas malasa pa. Expiration date po yan. Ito, January 30. Sa likod, tignan natin. Ay, ito na lang. 3 euro and 87 cents. Gusto ko rin bumili ng isang buong manok. Magkano kaya? 7.82 ang kilo. 9.87. Nabili na nga. Gusto ko mag-inasal sa masunod na araw. Tapos itong chicken flakes, 2 euro 87 cents ang package. Ano lang to, 300 grams lang. Ay, pero mas mahal po, additional labor. Itong gagawin ko longganisa ngayon, pork and beef po ito, 2 euro and 59 cents, 6.48. Pero hindi po masama, okay na. Hindi masama yung presyo, okay na. Marami po magagawa ngayon dito. Bitin pong hotdog. Ano po ito? 2 euro and 33 cents lang. Ang dami, 1 kilo. Gusto ko po itong lasa nito, mild lang. Walang food coloring. Namalengke po ngayon dahil ang temperature ay -1. Maganda po. Bukas po magpa-plus, kaya lang madulas. Delikado kasi pag nag-melt po yung yelo, alam nyo po yung sobrang clear pero matagal yung yelo sa kalsada, yun. Kaya kailangan po lahat naka-winter tires. May mga spikes po dapat ang sapatos saka yung mga gulong. Ayan, dito na po ako sa bahay. Ito po yung gagawin kong homemade longganisa. So, meron po ito yung toyo, asin, paminta, asukal, at garlic powder. May konting betchin, konting patis. Suka, nabanggit ko po ba? O yun, meron. Saka paminta. Yung nakarang mukbang po natin, pinakita ko po yung paggawa po nito. Yung pakikita ko po sa inyo paano paggawa ng mini meatballs longganisa. Masadya lang po ito. Nakarest na po ito ng hindi ko na po masyadong binabad ng matagal. Kasi hinalo ko nang pong mabuti. Medyo kunulani yung kilikili ko. So pag kinikulani na yung kinikili nyo, medyo nahinto yung pagmamasa. Yan. Ano lang po ninyo, parang pinanggigigilan po ninyo. Para paggawa rin yung fishball. Pinakita ko po nung dati. Yan, ganyan lang yun. Para makagawa kayo ng mili longganisa. Yan. Pero din po ninyong mainit po yung inyong kawali. Mainit na po yun. Pare-pareho po yan. Kung ayaw nyo pong maasim sa longganisa, kung gusto nyo pong gawin parang meatballs, masahin nyo pa po ng masahin. Pag kinulani ng buong katawan ninyo yun, pwede nyo sa meatballs. Yung makunat yung nagbabounce. Tapos maglagay po kayo ng egg white. Egg white lang po ha. Wala na pong iba. Ayan, pag nalagay nyo na po lahat, huwag po kayong gagamit ng kahit anong panghalo. Ganito po technique. Dahil Teflon na ginamit ko o non-stick,
pan. Hindi po dilig. Kahit na makawali sa Pilipinas, ordinary kawali. Basta po yung medium heat lang po. Wag po yung masyadong malakas ha. Alog-alogin nyo lang pong ganyan. Dahan-dahan lang. Pag umikot na siya, rest nyo muna uli. Tapos ulit-ulitin nyo. Kapag may dumidikit-dikit, ibig sabihin, luto na po yun. Pwede nyo siyang hiwa-hiwalayin. O, diba? Kapag nagmamantika na po, yan. Pwede nyo na pong haluin. Yan. Hindi na po siya dikit-dikit. Firm na. Flat po ninyo para tempo nyo mag-caramelize. At pag nag-caramelize, ready na po yan. Ayan po. Napakaganda po ng resulta. Ha? Kung gusto nyo pong medyo sunog, medyo sunugin po ninyo. Kung gusto ninyong food coloring na red, lagyan po ninyo. Depende sa inyo. Walang makakontrol sa inyo. Enjoy nyo ang buhay nyo. Huwag nyong masyadong overthinking kung ano ang dapat. Enjoy niyo kung anong swak na swak sa bunganga niyo sa masarap na panlasa niyo. Diba? Yeah. Diba? Gusto medyo susunog-sunugin pa ng bagya. Ayan, okay na po yan. Yeah. Lalo na po mga bata sa pambakod. Napakasarap po tingnan. Ang business, maganda din po ito, di ba? At sa pinagmantikaan po ng longganisa. Diyan po masarap magprito ng hotdog. Gusto ko po gusto ko sa hotdog yung medyo crispy yung labas. Yeah. Yung hotdog po dito wala pong food coloring. Ganyan po sila. Pag may food coloring ako. Yung sobrang kulay, hindi po nila binibili yun. At wala pong masyadong mga extenders o preservatives. Pero hindi naman yung sobra-sobra. Yan! Ito po yung gusto ko sa hotdog. Yung may crispiness ng bagay. Labas. Masip pa sa akin. So, di ba? Yan yung masarap. Yung parang sasabog ng malapit ng sumabog. Ito po yung masarap. At sa itlog po, gagawin po natin sunny side up. Pero gusto ko yung crispy yung gilid. Yung slightly golden brown po yung gilid. Kaya ito yung asin. Asin lang po ilalagay ko. Ayan! Naamoy ko na yung ilalim. Medyo tostado na. Tingin ko lang po yan. Gamit po kayo ng kung non-stick po ang gamit nyo, wood or plastic na hindi matalim. Para na hindi masayang yung mga pinagbibili yung mga gamit, di ba? Ito yung gusto ko. Tostado. Yan po masarap. Sa sinangag. At sa fried rice po, meron po akong bagong saing. Ano po ito? Basmati. Kaya buhaghag po itong kanin po na to. Lagyan ko lang po ng konting asin para habang hinahalo natin, mas mag-release ng liquid yung kanin. Gagamit po ako ng totoong garlic powder. Naku, napakasarap po nitong garlic powder. Ginagamit ko po sa sinangag. At maglalagay po ako ng konting dark soy sauce. At dahan-dahan ko po yan hahaluin hanggang sa maging buhaghag na buhaghag. Ayan po mga kababayan. Ready na po. Diba? Ayun po yung masarap na sinangag. Pag lumabig pa po ito ng bagya, mas magiging buhaghag pa po yan. Kasi syempre bagong saing. Ayan. Ready na po lahat. Kaya na po tayo.
Mabuhay! Yan! Maraming salamat po sa Panginoon. Sama-sama na lang po tayo na may safe po ang lahat. Bago pa tayo mag-isa, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya mo po sa amin sa araw na ito na may bawat sa puligtas. Yung mga maalis po ng kanilang tahanan, naway makabalik po na ligtas, lalo na po yung malalayo po sa kanilang mga pamilya na pagsapalaran po sa ibang lugar. Kaya na pong bahala po sa amin, isinusuko na po namin sa inyo lahat sa kanan ni Jesus. Amen. Pa natin. Sa wakas, medyo nakakagain na po ako ng energy. Ano na lang, slightly, ano na lang po, sore throat. Ganyan po talaga ang jet lag. Tapos dumating pa po ako dito eh. Ako, minus 26 o 27 po yata, hindi ba? So, adjustment of weather. Yan. Habang lumalamig yung longganisa, sinangag. Isipos ko yung longganisa yun kasi gusto ko nang tikman. Masarap pang, habang lumalamig yung sinangag, bumubuhagag. Masarap pang longganisa sa kinumas na kamatis. Diba? Mouth bite o bite mouth. Mouth bite, diba? Yung ganyan kaliliit. Wow. Sinamig po natin, lasang-lasa yung bawang. Kahit powder siya. Yung presyo po ng garlic powder dito medyo pricey pero bumibili po kayo kung magsisikas sa lasa yung sacrifice. Banana ketchup from the Philippines. Nakabili po sa Asian shop. Oh. Binaksan ko po ng bagyat ng bintana. Nakakatawa yung mga bata naglalaro kasi ano po ngayon, -1 lang. May burgo na doon sa labas. Naglilinis kanina eh. Script ng parang naghihilig ah. Kung nabili ko tinapa, hindi ko po muna sinama rito. Kasi, bahala ko po magmunggo. Tapos may pritong tinapa na. Napakasarap yun. Muli na akong tokwa kanina. Ito po 3-in-1. Kala po yung Pilipinas nung uwi po ako. Nasa luggage ko. Naiwan ko, naubo pa. Parang dito lang sa loob po kaya po katahim kasi dito. Yung mga bata hindi ko po na nagtatakbuhan.
Pero sinangan. Lumasa yung bawang pero hindi strong flavor. Napakasarap. Kasi yung bawang po, roasted tapos giniling. Napakabango. Ano lang po pala tayo na bisugo saka yung may ensaladang kulitis. Yung mga dried foods po, mga daing, nakapagdala po dito sa Finland up to 23 kilograms. Parang gano'n pagkakalam ko. Allowed po rito. Pero wag yung mga karne, tulad ng baboy, baka, manok, mga basta may meat products, poultry, bawal po yun. Kahit dilata. Kahit anong form niya. Kung dry ba siya, process. Lalo ni press na po, dadala, wag naman ganun. Pag na-fine kayo Hindi naman po lahat ng bansa allowed po magdala ng mga daing na isda. Diyan nyo po yung regulation. Traveling. Kung ano pwedeng dalhin sa bansa na pupuntahan po ninyo. Sarap. Ito po yung sinahag na namin, miss. Pag nagsasangag po namin. Kaya siyempre yung bawang nun. Pero hindi ito, siyempre powder. Kailangan niyo po talaga niyang konting toyo. Pampalinam. Yung dati mga toyo, malinam naman. Kahit patak nyo lang sa kanin pang ulam na. Ay hindi. Makaalat. Yung mga pang-commercial pang na, toyo pa lang ulam na, hindi na. Maalat ang mga toyo. At tinong kanila, perfect yung pagkakagawa ko nito. Try po na yung longganisa. Huwag puro suka. Kamatis na may asin. Konti lang as huwag nyo maaalatan. Masarap. Gusto nyo maangang, lagyan nyo ng sili. Banas po yun na pala yung maliliit. Ma-message nga po mamaya yung mga ibang kaibigan ko. Gustong gusto po nila lahat. Tato. Lalo na sila, pag nagsinangkag po ako, gustong gusto po nila. Ayaw daw nila na masyadong may mga sobrang may green peas pa, ayaw po nila nun. Sabi na yan, simple, malinam daw. Tapos may ganyan-ganyan. Gusto po nila. Filipino style. Ang ketchup nga, nagustuhan nila yung banana ketchup.
Oh. Ito yung gusto ko. Kamatis ginamas lang po ng kamay. Hindi yung sabaw, di ba? Kanin. Ulam na. Oh. Napakasarap. Pagtawag ko po sa mga ibang ubus na po yan, sandali lang po yan. Pero pag pumakain pa sila, makikain ganyan, may mga dala naman po sila. Mostly dala po nila mga karne. Tapos papalito silang adobo yung uwi po nila. Paano po bago tayo magtapos, pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyaya binigay po sa amin sa araw po na ito. Taway ang bawat isa po. Excuse me. Mas pangirado po pagpapakumbaba. Lalo na po pagmamahal po sa pamilya. Kayo na pong bahala po sa amin. Sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kalan ni Jesus sabi. Paano po, maraming salamat naman sa inyong oras na ilan sa pinilang lakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang!